or walang nagme-message siya yung mga supporters ng Team Guapa na, oy, Dr. Lab, totoo ba na pupuntahan ng barangay ito sila Beyonce, pinapatawag ni Val Santos Matubang sa barangay hall. Oh, di ba? So yun yung mahirap, Dr. Lab, no? Kaya nagdadalawang isip yung mga tao. Bakit lagi ang sagot mo, hindi mo alam? Bago ako magsimula sa i-content ko sa video na to, hindi ko, kasi matagal na yung Kalingap, no? Isa sa pinakamatagal na charity vloggers, no? Charity community sa sa pagkakaalam ko. And maraming mga vloggers. And nakakalungkot na sa lahat talaga ng community, no, hindi maiiwasan na kapag yung mga karibatal mo sa issue, pagka wala nang masabi, nami-personal na. I know it's not only happening here in Kalingap, no, even other community. No, yung iba nga malala pa eh. Ang sa akin lang sana, nasabi ko na to before doon sa mga community pinanggalingan ko, wag natin practicein, sa kapwa ko vloggers, wag po natin sanang practicein yung ganung ugali, na pag wala ka nang masabi, yung itsura na yung aatakihin mo, di ba? Kung ano-ano na sasabihin mo sa itsura, sa physical na anyo, pag hindi ka pa nasiyahan, idadamay mo pa yung pamilya, dadamay mo yung anak, asawa, kapatid, mga magulang, wag naman pong ganun. Okay? Kasi alalahanin nyo, hindi lang po sa Pilipinas napapanood yung mga content natin. No? I'm calling the attention of all the vloggers na nasa mga ganitong community. Hindi lang tayo sa Pilipinas napapanood. All over the world. No? Hanggat may internet, napapanood tayo. Diba? And nakaka-impluwensya po tayo sa mga viewers natin. Matik po yun. No? Sa 10 na manunood sa atin, 1, 2 may maniniwala dyan. Magiging panatiko natin yan. Proven and tested po yan. Hindi ko po lang yan sinasabi dahil sa na-experience ko. Lahat po ng vloggers nakaka-experience niyan. So, papaano po kung yung mga panatiko natin ay may malaking impluwensya rin? Diba? Mahusay rin sila magsalita. At ipinagmalaki ka. Dahil supporter kang mo nga sila eh. Panatiko mo sila eh. So, paano kung nag-share ka ng maling opinion? Or nanira ka? Or gumawa ka ng kwento? Dahil panatiko mo yung mga yan, yung dalawa na yan, i-spread nila yan. Ayun nga lang, sablay yung sinabi mo. So, ang damay tayo. Kaya, ang sa akin, be a responsible content creator. No? Kung mayroon kang karibatal, doon kayo sa issue. Yung issue po yung pag-usapan ninyo. No? Maglabasan kayo ng pruweba. Diba? Kung kailangan ninyong mag-go back to history, mag-draw back kayo, gawin nyo to prove your point on that issue. No? Ngayon, kung talo ka, accept it. Talo ka eh. Diba? Kaya, be a responsible content creator. Make sure na yung mga sinasabi mo, kaya mong back upan with evidence or with educational, logical reasoning. Hindi yung chismis, hindi yung hearsay. No? Inanalyze mo, inintindi mo, no? Kasi kahit wala kang ebidensya at yung kalaban mo ay gumagawa ng kwento from analyzing yung mga sinasabi niya, ipoprove mo na mali siya. Di ba? Yun yung gusto ko sanang mangyari sa lahat ng vloggers. No? Hindi kayo gagawa ng kwento or hindi kayo magsasalita sa harap ng mga computer ninyo or sa mga telepono ninyo just to make a story. No? At paniwalain yung viewers mo para dumugin ka, panuurin ka. Diba? Para kada upload mo, siguradong may viewers. Diba? So wag po sana ganun yung isipin natin. Na dahil ang habol natin viewers, gagawa tayo ngayon ng kwento. Or, alam na nating mali,
babaluktutin pa natin kasi yun yung gustong marinig ng mga viewers. Wag po sanang ganun. Kasi may mga ganun talaga. May viewers na ang gusto nila, marinig yung gusto nila. Tayo, bilang mga content creator, hanggat maaari po, no, matuto tayong balansehin yung sitwasyon. Ngayon, kung meron kayong talagang sinusuportahan na individual, no, make sure po, no, na ang sasabihin nyo ay totoo lang. No? Yun lang po yung sa akin, ha. Wag niyo po sanang masamahin sa mga kapwa ko vloggers kasi nakikita ko ngayon dito sa community, no, may kalingap, same thing. Merong hindi makaribat na, so titignan yung itsura, kesyo sa ang tanda-tanda na, no? Ganyan yung itsura, no? Kung ano mga pinaritoke, ano yung mga pinagagawa, okay? Yung anak pala ganito, yung asawa pala ganito, no? May mga ganito palang ginawa. Ano po yung relevant nun sa issue na pag-uusapan ninyo? Ano po yung relevant nung kung bukbukin man yung mukha ko, no? Matanda na ako, no? Or bata pa ako para sumausaw sa issue, di ba? Ano yung relevant nun? Doon sa issue ninyong tinatalang, ay yung katandaan ko ba ay hadlang para magbigay ako ng opinion ko na tingin kong tama? Di ba? Kung alam niyo mali yung opinion ko, then doon niyo ako balikan. Hindi po dahil sa matanda ako, or hindi po dahil sa bata ako na hindi ko pa alam yung buong kwento, or nakisawsaw lang ako na hindi ko alam yung buong kwento. So mas maganda nga yun kung kami ay mga nakisawsaw lang, ipakita ninyo sa amin na yung aming mga sinasabi ay mali. Di ba? Makukorek nyo nga kami dun So doon tayo sa issue. Wag po doon tayo sa wag nating tignan kung yung mga ngipin ba backhoe, no? Kung ritokado yung mukha, no? Kung minor de edad yung asawa, no? Yung mga anak kung saan-saan napupunta na kung magsalita, kung magpayo dito sa SOCMED, akala mo ang ganda-ganda ng buhay, akala mo. Yung mga ganong klase po, no? Pag ganyan po yung mga vloggers na nakikita ninyo, wag niyo na pong panoorin. No? Kasi po, it will not help you to understand the full story. Yung issue, no? Hindi po. Pero kung ang hanap ninyo ay nagmumura, nagbabalahura, gumagawa ng kwento, then nasa sa inyo po yun. No? Nasa sa inyo po yun. Ay sa akin lang, be a responsible viewers also. No? Same as with the vloggers o content creator. Correct them. Correct us if we are wrong. No? Kesa sa ayunan nyo ng ayunan na alam namang mali. So, wag niyo pong masamain ito, ha. Akin lang pong nabanggit. Kasi, nakikita ko yung ganong kalakaran ulit. No? Ngayon kasi, may mga bagong vloggers na pumapasok and I'm one of those na mga vloggers. Kaya, nakikita ko na yung mga bago dito, no, sa Kalingap community ng mga vloggers, ganun yung balik nung iba. No? Ganun nila binabalikan. Hindi po ako sangayon sa ganun, yung kung ano-ano yung ginagawa sa itsura. Nagawa sa akin yan, but hindi ko po yan iniintindi. Okay? Hindi po dito sa channel ko kasi I have another channel. Okay? So, doon tayo sa issue. At yun nga, sa akin, no, kung alam nyo ganun yung galawan ng mga vloggers, na personal yung atake, na wala nang katotohanan yung sinasabi, huwag nyo nang panoorin. No? Kasi, hindi naman po makakatulong sa inyo na maipaunawa sa inyo yan No? Yung mga personal attack. Ano po yung value yung makukuha nyo doon? Matututo rin lang kayong mga insulto. Okay ba yon? Di ba? Paano kung balikan kayo at kayo naman ang insultuhin? Di ba? Paano halimbawa, mga commentators kayo, viewers kayo, nakita kayo ng vloggers na iniinsulto nyo at balikan kayo at i-content kayo. Wala kayong channel, alalahanin nyo. Paano kung kayo yung gawa ng kwento nyo? Diba? So, ano po to? Paalala po to sa kapwa ko vloggers at sa inyong mga viewers. Pag alam nyo, na gano'n na si vloggers, pwede nyo namang sitahin yan. Huwag nyo pong konsintihin. Okay? So, haba na sabi ko dyan. So, yung topic po talaga natin ay itong kay Dr. Lab. No, marami ngayong nako-question itong si Dr. Lab dahil sa tuwing nagla-live siya, sinasabi niya wala siyang alam. Alam naman natin lahat na kapitbahay lang siya.
no, nila Beyonce. Paano nga wala kang alam? Isa sa mga sinabi niyang walang alam siya ay itong nagpabarangay, no, pinabarangay si La Beyonce. Hindi niya rin daw alam, no? Ngayon, may mga balita na dumidistansya na, no, si Dr. Lab, no? Parang iniiwan niya na, nilalaglag niya na raw si Beyonce. Tapos yung mga sa Team Guapa, may nagdududa na rin sa intention niya raw talaga. So ito po yung ating bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Impakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. And lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So allow me to share some portion ng live ni Dr. Lab na kung saan yun na naman yung sinabi niya na hindi niya alam, blah blah blah, may mga explanation siya. And from that, I'll share my opinion about this matter nito, no? Wala akong alam. Nandito lang ako sa bahay. Pagdating ng hapon, umaalis ako kasi magpamerienda sa mga tao. Okay, sorry Dr. Lab ah. Yan sinasabi mo na hindi mo alam, no? Imposible pong hindi kayo nanonood sa internet. Imposible hindi kayo diba? Na nanonood sa ibang mga vloggers or hindi nyo nakikita yung mga thumbnail nila. Kasi prior, no, na pumunta ng barangay, no, si Val Santos, ilang beses niya nang ni-live yan. Diba? Ang dami niyang live. At ikaw may sabi na nandiyaran ka lang sa bahay nyo. So, which means, pag nandiyan ka sa bahay nyo, hindi ka man lang ba nanonood sa ibang mga content creator or walang nagme-message siya yung mga supporters ng Team Guapa na, Dr. Lab, totoo ba na pupuntahan ng barangay ito sila Beyonce, pinapatawag ni Val Santos matulong sa barangay hall. Di ba? So yun yung mahirap Dr. Lab no? Kaya nagdadalawang isip yung mga tao. Bakit lagi ang sagot mo hindi mo alam? 'Di ba? To think na walking distance ka lang from the house of Beyonce. 'Di ba? Hindi niyo mo pwedeng sabihin na hindi ko sila kinakausap sa tungkol sa issue na no. No, kasi sabi mo nga ikaw ang scouter niyan. Diba? Ikaw yung tumulong sa kanya para mailapit. And now, you're supporting her, di ba? Dahil sa mga ginawa sa kanya. Now, may pinag-uusapang ganito, sasabihin mo, hindi mo alam. Pasensya na, no, Dr. Lab. Ang akin yung analyzation ko lang no, sa istorya na to. Hindi po, malabo po sa talagang may maniwala na wala kang pakialam. Na hindi mo alam yung mga pangyayari. Unang-una, may YouTube. Pangalawa, marami kang contact na mga ka-Team Guapa. Nagme-message kayo niyan, even the sponsors. No? So, yun yung pinagtataka ng karamihan. And even me, paano hindi mo alam na pinabarangay si Beyonce? Di ba? Yun yung mga nagiging question ng karamihan. Tapos sasabihin mo pa, sa hapon, maghapon ka lang sa bahay. Pag hapon, pupunta ka doon sa gumagawa dahil pinapa-merienda mo. And may in-between ka pang mga live. So, imposibleng hindi ka nanonood. Di ba? O sige, sabihin natin hindi ka nanonood. Mo lang nagme-message sa'yo. Di ba? Yun yung logical thinking lang, no? Yun yung iniisip ko, Dr. Lab. I'm not doing this to insult you or i-bash ka, no? Kasi yan yung iniisip ng karamihan. No? Kaya nagtataka lang. Pagdating ng alas 2, umalis na ako rito sa bahay. Alas 2 na nga po na ako umalis Pupunta ako sa bahay. Sige. Anong oras ka gumigising, Dr. Lab? Sabihin natin, mga alas 8, alas 9, nagigising ka. Hindi mo ba kagad tinitignan yung telepono mo? Di ba? Normal sa atin yan, Dr. Lab, tayo mga vloggers. First thing in the morning, after nyong mag-kiss-kiss or magkamustahan ni misis mo, maglambingan, or before nga kayo maglambingan pagkagising Diba? Tampot sa telepono, titingnan mo kagad. So, may mga messages yan. Diba? Imposible yan, Dr. Lab. Then, pagkagising mo, magkakapi ka. O during nagkakapi ka, hindi ka ba tumitingin sa telepono mo? Wala bang messages?
May iba, so kahit hindi ka manunood, oras na pumasok ka sa YouTube at ang content mo is about Kalingap, lahat ng nagko-content about kay Kalingap, makikita mo yan sa feed mo. No? So yun yung problema, Dr. Lab. Conflicting na yung sinasabi mo versus sa reality nangyayari. Kaya yung tanong ng warrior mama na may sense yun. Kayo na, maaga ko umalis, may pinuntahan ako. Mga alauna siguro yun. Alauna media. Alauna media, alas 2, ganyan. May pinuntahan ako. So, yan namang mga sinasabi mo, hindi mo naman araw-araw ginagawa yan. Hindi naman araw-araw ganyan yung timing mo. Which, what I mean to say is, meron kang period sa buong araw na libre ka. And, may ginagawa. And part nun is yung pag-check, no, ng nangyayari sa YouTube. Di ba? O yung kay Kindred, paano mo nalalaman yung kay Kindred? Paano mo sila nasasagot? Kasi nung kauumpisa pa lang ng paghihiwalay, no, ninyo sa Kalingap, pag alis sa'yo sa Kalingap, alam na alam mo yung mga issue. Then suddenly, hindi naman masama na mag-comment ka eh. Diba? Wala namang problema dun eh. And first thing first talaga na alamin mo yung side nila. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam. Dapat inaalam mo. Kung sakaling wala kang alam, dapat inaalam mo. Kasi, unang-una, kayo ay vloggers ni Beyonce. Kung sinabi man ni Beyonce na pati ikaw pagbabawalan, no? Sinabi niya yon. Pero hindi kanya mapipigil kung gusto mo siyang i-vlog. Unang-una, wala na siya sa Kalingap. And unang-una, ang pangalawa, binablog pa rin naman siya ni Bal Santos. Di ba? Oh. Kaya, medyo the doubt is there. No? So, may mga usap-usapan pa na baka, yun nga, ang pang-aasar ni Kapeso sa'yo, babalikan na raw ng Kalingap. Ako naman, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na babalikan. Ang sa akin lang dito kasi, sagutin mo ng totoo. Hindi ko sinasabi na nagsisinungaling ka. Kasi umiiwas ka, Dr. Lab. Umiiwas ka doon sa mga ganong issue. Which is malabong mangyari. Kasi nga, di ba, ikaw yung sinandalan. Kayo ni Redsin ang sinandalan nila Beyonce nung nangyari yung issue. So, dapat lang no, na may alam ka para masabi mo yung saloobin nila. Di ba? Para maipaliwanag. Hindi yung sasabihin mo wala kang. Pwede mo naman sabihin din na kasi meron ka namang mga ibang vloggers na malapit sa'yo. Pwede sila yung sabihin mo. May alam ako. Pwede mo sabihin, may alam ako. Pero since kasi ang focus ko is sa simbahan, pwede mo gawin yung mga ganun. So sila na lang ang tanongin nyo, may alam ako. Pwede ganun. Pero yung sasabihin mo na wala kang alam totally, hindi ka panipaniwala. Pwede mo namang hindi rin sagutin. May alam ko yung mga istoryang ganyan, pero I rather not to answer. Di ba? Mga ganun. Kasi, hindi na yan yung focus ko. Nakapokus ako sa charity. Pinagsasabihan ko, blah, blah, something like that. No, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka nakikialam na or hindi mo na alam. No. Yun yung sa akin, no, Dr. Lab. Kaya ngayon, nako-question ka. Di ba? Kaya ngayon, mas lalo kang pinag-iinitan. At nagiging kasiraan sa'yo yan. Di ba? Mas maigi pang sumagot ka na lang ng diretsahan na hindi ganyang sagot. Hindi dapat. Kahit na sabihin natin, sige, ilagay natin sa sitwasyon na totoo yung sinasabi mo. Hindi mo talaga alam. Wala kang alam sa pangyayari. Hindi mo alam na nagpunta ng barangay o that time, no? Sabihin na natin.
Pero dapat, gumagawa ka ng paraan. Diba? Kasi nga, sinandalan ka nila eh. Umasa sila sa'yo nung umalis. Diba? At ikaw, bilang sinasabi mo nga, scouter, at pinagtatanggol mo si Beyonce, bakit ngayon hindi mo ipagtanggol? Diba? Dahil ba sa sumama ang loob mo, dahil sinabi ni Beyonce na pati ikaw, hindi niya na pwedeng i-vlog? Eh bakit sila Bal? Si Bopil? Tuloy pa rin pagko-content sa'yo at kay Ining. Di ba? So yun yung medyo tingnan mo, Dr. Love. No? So I hope next time, no, hindi ko naman sinasabi na ito yung gawin mo. Much better to answer them na alam ko yung mga nangyayari, but I rather not to talk about it. Kasi simbahan ang concentration ko. Yung tumulong, mapaayos. Nanduroon ako nakafocus. No? Pero hindi ibig sabihin nun, pinababayaan ko sila. Beyonce. Mga tipong ganong sagot. No? Parang showbiz lang ang datingan. Okay? So, doon sa mga nag-iisip, no, naiiwan na ni Dr. Love si Beyonce, or masama ang loob niya kay Beyonce, no? Huwag po natin alisin yung ganong thinking. Pero obserbahan nyo pa rin. Mas kilala nyo si Dr. Love kaysa sa akin. So, kung gagawin niya man yun, halimbawa lang, magkatotoo yung sinabi ninyo, bumalik siya sa Kalinga. Sa tingin nyo, tatanggapin pa sila? No? Oo, maaring tanggapin sila ng mag-ama ni Bal Santos at saka ni Kalinga Prab. Sino ba ang magdi-decide? Di ba? Viewers pa rin. Hindi nyo siya panunurin, ibabash nyo pa nga siya. Di ba? So, masisira siya sa Kalingap, masisira pa siya sa Team Guapa. So, mas lalong malulugmok yung channel niya. No? So, malabong bumalik yan sa Kalingap. No? Malabo yan. Ngayon, kung bakit ganyan si Dr. Love, siguro nga umiiwas talaga siya because he wants to focus on helping the church matapos yung project sa church. Diba? Pero para sa akin, hindi niya naman pwedeng pabayaan na lang si Beyonce. At ipaubaya niya lahat kay Red Zane. Dalawa sila ni Red Zane, no, na humarap sa issue na yan. Kaya dapat dalawa silang sumasagot. No? Hindi naman kailangan lagi mong sagutin ng sa tanong na itinatanong. No? Pwede mo namang ibalik yung tanong na yan sa kanila rin. Or pwede mong bigyan ng ibang sagot yung tanong na yan na relevant pa rin dun sa issue. Di ba? Yun lang yung sa akin, no, Dr. Love. Huwag mong masamain. No? And doon naman sa mga kumu-question kay Dr. Love, kayo rin mismo, alamin niyo yung storya. And i-analyze nyo. Hindi yung mag-jump din kayo sa conclusion na pinabayaan na nga ni Dr. So, halimbawa pabayaan ni Dr. Love naman yan. Diba? May mga sponsor naman na support yan. Di ba? So, yun lang yung gusto kong no? Hindi ito paninira. Ito po ay akin lamang na puna, no? Dito sa issue na to. And I hope, no? Gumawa ng paraan si Dr. Love na malaman talaga. But share it with the public, it's his choice. Pero yung sasagot ka ng hindi mo alam, maling sagot po yun para sa. Mas maigi pa na sabihin mo yung totoo na hindi mo talaga alam. Pero, aalamin mo siya. Kasi nga, ikaw yung naging sandalan, no, ng pamilya Batalero nung time na nagkaroon ng issue. Diba? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.